Iyon nga, for today's video, tayo maglalakad muna papuntang trabaho at maganda naman ang panahon. Kaso yung pagtingin ko sa oras ako'y napatakbaw at 2 minuto na lang ay kailangan ko nang buksan ng tindahan. Iyon nga, nakarating din, parang basketball ay buzzer beater eh. At nung nabuksan ko na nga ang tindahan, ay di ako'y nag-apron na din sa likod. Bago nga ring apron ko, binili ni boss at nainggit dun sa apron ko sa bahay. Sa mga nagtatanong kung saan na rin nabibili, ari ino-order lang sa Amazon. Hindi ko lang alam kung may ibang kulay pa niyan, eh kayo na lang bahalang tumingin. Abay kaganda ng tingnan ng apron aray, lalo akong pumugay. Ay siya ako'y magsisimula na at madami-dami pang gagawin. Ari nga pala'y araw ng Sabado at garni lagi ang aking ginagawa. Tayo magre-ready ng paninda ni boss doon sa Farmers Market sa St. John. Kada linggo andun si boss, nagtitinda, alas 9 hanggang alas 2. Sabi ko wala ka namang ginagawa, ay magaling pa yung magtinda ka na lang doon. Ang pangunahing binibenta ni boss doon ay mga steak. Kaya yun ang una natin gagawin at gawa na ako'y magre-refill na rin sa unahan. Aring aking ginagayat na rin ay ribeye steak. Para sa akin, aring pinakamasarap na steak sa lahat, maliban sa cheese steak. At sa paggagayat na rin ay dapat ay nakangusaw para pantay-pantay. Dapat ay matalas ang inyong kutsilyo para maganda ang hiwa. At kada hiwa nga ng steak na iyan ay tinatanggal ko yung taba doon sa dulo at medyo marami. At yung tabang tinatanggal kong iyon, yun ang ginagamit sa beef talaw. At masarap din yun sa beef pares. Ang hiwa ko nga sa mga steak ay medyo manipis kaysa sa aming pantinda din sa store. Yan ang aming mga ribeye. 8 piraso lang ay padadala at kung gusto pa ay pumunta na lang din eh. At pagkagayat nga noon ay ilalagay lang din sa tray na mayroong napkin. Abay hindi yung pang babae ha, yung pang karne. At pagkatapos ko nga dun sa ribeye steak na pang farmers market, magagayat naman ako para din sa store. Ang gayat ko naman din medyo makapal. At yun ang gusto ng mga tao din eh. At kung gusto naman ng manipis, ay minsan hinahati na lang sa gitna o kaya yung nagagayat na lang panibago. Gigil na gigil ay suutoy at medyo mapurol na ang kutsilyo. Hindi pa nga ako nakakapaghasa ng kutsilyo eh. Pagka isang araw, yun ang ating iko-content. 3 layer nga na steak ang aking ginawa at busy ngayon, Sabado, tagbale. Yan ang ating ribeye, pwede na ibenta. Ang sunod naman natin gagayatin ay aring strip loin. Minsan, ari yung tinatawag nilang New York strip o New York steak. Ay wala tayo sa New York kaya strip loin na laang. Gayon din ang paggagayat ko din sa strip loin parang sa ribeye. Pagkagayat ay tinatapos ko lang ng kaunti yung taba sa ilalim. At gayon din medyo maninipis kaysa sa nandini sa store. Ari naman ang aming strip loin steak. 5 piraso lang at medyo mas mabenta yung ribeye. Akin lang din ari ipapatas din sa mga tray. Sa sunod na steak naman agad tayo. Beef tenderloin steak naman ang ating gagayatin. Una kong ginagawa ay tinatanggal ko muna yung mga silver skin. Tapos saka ko hihiwain ng mga steak. Gaya lang ang mga hiwa ko para mga 1 inch lang yan. At yan, gaya ng itsura ng aming beef tenderloin steak. Ari ilalagay lang din sa tray yung maliliit lang. At ako'y magagayat pa ng tenderloin steak. Ari naman ay pang refill din sa store. Ari mabenta rin din eh. Gawa ng minsan ay ayaw ng customer ng steak na medyo may taba. Kaya ari ang kanilang binibili. Ari naman ng whole beef tenderloin. Yung ginamit ko kanina ay tenderloin bat. Dulo lang iyon na ring whole tenderloin. Ari ititrim ko lang din. Tatanggalin ko lang yung mga silver skin at yun yung makunat. Parang bubblegum nang hinuya ng isang araw. Pagka-trim ko nga noon ay ginayat ko lang sa gitna. At ari gagawin naman nating tenderloin roast. Tatalian ko lang ari para hindi makatakbaw. Ari tinatalian para ma-maintain yung hugis niya habang niluluto. Ang pagtatali na rin may iba't ibang paraan ay di nilang ako nasanay kaya aring ginagawa ko. Gayon lang din ang gagawin din sa isa, itatali. Pagkatapos naman ay atin ang isasakaw. Akin lang nilagay din sa vacuum bag at ating iba-vacuum sealed. Ang sunod ko naman gagayatan ay aring malaking karne ng baka. Ang tawag sa parteng ari beef inside round. Ari yung karneng nasa gitna ng hita. Nung sinearch ko yung Tagalog na rin ay kabilugan ng lumabas. Hindi ko lang alam kung tama iyon. I-double check nyo na lang. Ari nga palang beef inside round na ari ang ginagamit namin sa aming ground beef. At ari din ang aming ginagamit pag kami nagawa ng burger patty. Din na din kami nakuha ng aming pang stew meat. At nilalagay lang din ari sa tray. Lahat ng karne ay kailangan ay may napkin para sa dugo. At iyan, natapos na nga tayo sa ating gayatan. Meron tayo din yung ribeye steak, tenderloin steak at saka strip loin steak. At nandiyan din yung stew meat na ating ginayat. At yung iba naman natin ginawa ay para sa store. Ang sunod natin gagawin din ay ating babalutin. Gagamit tayo na ring plastic wrap at aring painitan. Ang pagbabalot na rin kailangan hapit na hapit para magandang tingnan.
Tapos kailangan nyo lang painitan yung ilalim para mag-lock yung plastic at hindi tumagas ang dugo. Pagkatapos sa mga steak, ang ginagawa ko naman ay mga ground beef. Ari pinaplastic lang namin tapos tinitimbang namin ng 1 pound laang. At ginagamitan lang namin ng tape para mabilisan. Ang ground beef pala namin din ay ginigiling ng 2 beses, pababa at pataas. Dati 3 beses ay masyadong pino kaya 2 na laang. At pagkatapos sa ground beef, dinin naman tayo sa mga burger. Ang burger pate namin din ay plain beef laang. Walang halong kung ano-ano, basta baka laang. Customer nang bahala maglagay ng asin at paminta. At kung anong gusto pa nilang pampalasa. At yan, ready na ang mga paninda ni boss. Naglagay na din ako diyan ng mga manok. Tapos magdadala din siya ng mga bacon at kung ano pang madadala. Tulad na rin twice baked potato, scotch eggs, chicken cordon bleu at kung ano-ano pa. At yun ho, nangyayari ng umaga ng Sabado. Kaya busy-busy ang inyong lingkod pagkagarning summer. Maraming salamat ho sa inyong panunood at pagka isang araw na uli ang shoutout. Mag-iingat ho kayo palagi.